we're hoping na sana si Pastor would turn to us. Sir, ano communication, sir, with the pastor? May mga lawyers na kinakausap namin, sana na mag-surrender din. Mga kabayan, nagkukumahog ngayon ang NBI para sa agarang pagdakip at paghuli kay Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Sabi ni NBI Director Region 6 na si Atty. Arcileto Albano, nakikipag-ugnayan na sila sa lahat ng ahensya ng pamahalaan para mapabilis ang pagdakip sa pastor at para makumbinsi ito na sumuko sa batas dahil maikukonsidera na isa na itong fugitive dahil sa kabiguang sumuko at magpakita sa mga otoridad. We are not sure that still here in Davao, but we are pretty sure that he's still here in the Philippines, no? Kasi based sa record ng immigration, hindi siya lumabas ng country. Under the law, if you are not arrested, you are a fugitive, considered as fugitive from justice. Samantala, ayon naman sa Philippine National Police, wala pa silang impormasyon kung nasaan si Pastor dahil nahihirapan silang matrace ang kinaroroonan nito dahil hindi ito gumagamit ng gadget o cellphone. Gayunman dahil sa bisa ng arrest warrant na inisyu kay Quiboloy, kahit sinong individual na makakita sa kanya ay pwede itong arestuhin. Ito pong warrants of arrest na inisyu po ng RTC, ito po ay naka-address po sa any peace officer na po pwede po, once matsyempuhan po siya, makita po siya, and even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. Ayon pa sa PNP, bumuo na sila ng tracker team para sa ikabibilis ng pagdakip kay Quiboloy, kasama na ang Davao PNP, NBI at CIDG. Ang lead team po na naghahanap po sa possible location po ni Pastor Quiboloy ay yung pong Davao Region, Davao Police po natin. Kasama po nila yung CIDG na nag-create din po ng tracker teams para po pangunahan po yung pagsaserve po ng warrant of arrest. At kasama din po natin dyan yung National Bureau of Investigation. Sa kabila ng mahigpit na pagtatago ni Pastor Quiboloy, binalaan din ng PNP ang publiko na posibleng makasuhan at makulong ang sinumang individual na mapapatunayang nagkakanlong sa kinaroroonan ng pastor. Maaari po kayong maharap sa kaso kung sakasakaling mapapatunayan po na nagkakanlong po kayo ng isa pong tao. Hindi lamang po ito limited kay Pastor Quiboloy na kaso. Ang isang tao po o sino mang individual na magkakanlong sa isang taong pinaghahanap po ng batas ay maaari po kayong mapailan ng kaso for harboring a wanted persons po. Samantala, ipinagtanggol naman ng kampo ni Quiboloy ang kanilang leader dahil sa iba't ibang mga kaso na ibinibintang sa kanya. Ayon kay Atty. Panelo, ang kilalang supporter at kaalyado ni Quiboloy, binuhay lang ang kaso ni Pastor kung saan ay mahigit 4 na taon ang nakabinbin sa korte at naniniwala si Panelo na may halong politika ang pagbuhay sa kaso ni Quiboloy. Ito naman kasi si Maynard Guevara. Yan ang sinisisi ko dyan eh. Kasi nung Secretary of Justice siya, dapat inaksyonan niya yan. Kasi noon, wala pang politika noon eh. Ngayon, whether you like it or not, may kulay na eh. Kaya, ano mang maging desisyon niya, basta labag doon sa ebidensya, may halong politika. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang detalye ng mga balitang yan at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Dalawa pang kapwa-akusado ng religious group leader na si Apollo Quiboloy sa kasong child abuse ang sumuko na rin sa National Bureau of Investigation 11 pasado alas 9 ng umaga nitong Huwebes, April 4. Noong Miyerkules ng hapon, unang sumuko ang dalawa pang akusado habang nahuli naman sa kanyang bahay ang isang barangay captain. So when they knew that they have already a warrant of arrest and they don't want that they will hide all the time while nakapending itong kaso. So they turned to us, just like yesterday, may dalawang nag-surrender.
Sa ngayon, lahat ng kasamahan ni Kibuloy na kapareho niyang akusado ang sumuko na para harapin ang kanilang kaso. Ito ay sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanies na pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Batay kasi sa warrant of arrest ng korte, 80,000 pesos ang nakatakdang piyansa para sa kasong child abuse. Umaasa ang NBI na susuko rin ang naturang religious group leader dahil bailable naman ang isa pa niyang kinakaharap na kasong sexual abuse sa halagang 200,000 pesos. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, nagipaunayan na umano sila sa abogado ni Kibuloy para sa mapayapang pagsuko nito. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo nito. We're hoping na sana si Pastor would turn to us. Pero may communication, sir, with the pastor? May mga lawyers na kinakausap namin. Sana na mag-surrender din. So may pillars na, sir? Meron din, meron, no? May pillars na? May pillars na? Through the lawyers, Pillars na, susurrender kami siya. mismo. Wala pa. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. Pero may timeline kayo binigay, sir, kay pastor? Within 10 days. Wala pa ring impormasyon ng mga otoridad sa kinaroroonan ni Kibuloy dahil hindi umano ito gumagamit ng gadgets tulad ng cellphone o laptop na maaari nilang matrace. Hindi rin umano siya nakakausap pa ng kanyang mga sumukong miyembro. Ang sabi nila this time, itong dalawang nahuli natin na nag-surrender for past few days, hindi na nila nakikita at nakakausap. Kahapon, hinanap ng mga otoridad si Kibuloy sa kanyang Prayer Mountain at Glory Mountain sa barangay Tamayong, Davao City. Wala rin ito sa kanyang resort sa Samal Island o sa KOJC compound sa Buhangin District. 6 hanggang 7 properties ni Kibuloy ang nakatakdang puntahan ng tracker team para magsilbi ng warrant of arrest. Umaasa ang NBI na nasa Pilipinas pa si Kibuloy dahil walang records ng paglipad palabas ng bansa ang private plane nito. Pero sa ngayon, itinuturing na ito na wanted fugitive sa bansa. We are not sure that still here in Davao, but we are pretty sure that he's still here in the Philippines, no? Kasi based sa record ng immigration, hindi siya lumabas ng country. Under the law, if you are not arrested, you are fugitive, considered as fugitive from justice. Hindi pa rin natutunto ng Davao Police si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito'y kahit pinuntahan nila ang 3 property nito sa Davao. Gayunman, naniniwala ang pambansang pulisya na hindi pa ito nakalalabas ng bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroon silang tracker team na naghahanap kay Kibuloy. Ang lead team po na naghahanap po sa possible location po ni Pastor Kibuloy ay yung pong Davao region, Davao Police po natin. Kasama po nila yung CADG na nag-create din po ng tracker teams para po pangunahan po yung pagsaserve po ng warrant of arrest. At kasama din po natin dyan yung National Bureau of Investigation. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na obligadong humarap sa otoridad si Kibuloy para sa kanyang kaso at hindi pwedeng abogado lamang nito ang laging nagpapakita. Ang warrant of arrest po ay inisyo laban po kay Pastor at yung kasama po niyang akusado. Dapat po siya po ang sumuko mismo para mapasailalim po siya sa jurisdiction ng korte. Kasi bailable naman po itong kaso niya, kailangan po niyang personal na magpakita po sa mga kinaukulan para ma-process po yung kanyang bail. Nanawagan din ang PNP sa mga supporters ni Kibuloy na isuko ng maayos ang kanilang founder. Ang pakiusap po natin, ma'am, sa mga supporters at mga kaibigan po ni Pastor ay sana po tulungan niyo po kami na makiusap po kay Pastor na harapin na lamang po itong kaso po na ito at maging mahinahon sa magiging proseso po ng kanyang pagsuko o kaya naman po ay kung sakasakaling siya po ay matsetsempuhan ay definitely po ay i-implement at isi-serve po itong warrants of arrest. Respetuhin po natin yung judicial process at on the part of the PNP ay isisiguraduhin naman po natin doon sa mga supporters, mga mahal sa buhay at kaibigan po ni Pastor, nare-respetuhin naman po natin yung karapatang pantao ni Pastor. Naghain na ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito yung mga, I think, kaso mismo sa Davao, ano? Ngunit hindi nila nahanap si Pastor. Matapos ito sinabi ni Attorney Archie Albao, Director ng National Bureau of Investigation ng Davao City sa isang panayam na si Pastor, and I quote, will be considered a fugitive of justice. What's your take on this, Attorney Sal? Kasi sinabi din ng kanyang abogado, si Attorney Israel Itotorio, na
not yet a fugitive because he questioned the finding of probable cause before the DOJ, hence there is still serious doubt as to the validity of the warrant issued against him. He cannot yet be fully classified as a fugitive. Alam mo, may problema nga sila dyan eh. Kasi niresolve yung, yung kaso. Nakapending yan, di ba? Dinismiss. And then, pinahila sa DOJ. Nakabinbin ng 4 na taon. Alam mo ba na may mga desisyon ng Korte Suprema? Failure to prosecute. Pag nakabinbin, di ba, merong mga kaso sa ombudsman ng tagal bago ipinahil. Dismiss. O may problema kayo dyan. Ito naman kasi si Maynard Guevara eh. Yan ang sinisisi ko dyan eh. Kasi nung Secretary of Justice siya, dapat inaksyonan niya yan. Kasi noon, wala pang politika noon eh. Ngayon, whether you like it or not, may kulay na eh. Kaya, ano mang maging desisyon niya, basta labag doon sa ebidensya, may halong politika.